Bigas na rin. Tinirahan ko nagbati doon. Yun lang ang kinaganda nito mga Teknoy. Ang Ngayon buhangin siya mga gulay dito, sariwang sariwa oh. Ngayon buhangin no? Mabuhangin? Puin mo. Bakit mo? Bakit mo buhangin? Oo, kalsada di ba? Galing kasi yan dun mga Teknoy sa sa baba. Sa talipapa. Nagluluto mga Kateknoy si Tata Utin. Panoorin natin kung paano siya magluto at kung anong linuluto ngayon ni Tata Utin. Tata Utin, anong linuluto mo dyan? Bisadong pakas. Pakas? Pakas na halo-halo. Oh, kakaiba itong recipe mga Kateknoy ni Tata Utin. Oh, luya. Bawang. Luya, bawang, saka Ano pa? ano yan? Kamatis. Kamatis. Ay, grabe. Tata Utin ah. Pagkatapos ng kamatis, Ano yan? Anong susunod na ihalo dyan? sitaw. Sitaw. Ay, talaga namang... Kita mo yan mga Kateknoy. Ang galing talaga ni Tata Utin sa mga ganyan mga pagluluto. Ang galing niya gumawa ng recipe talaga. Si Tata Utin dito ang aming tagaluto. Tagaluto ng ulam. Pero sa kanin, kahit sino. Pero pag sa ulam, si Tata Utin talaga. Si Tata Utin ang master dyan. Oh, grabe oh. Ay, sasabawan pala yan. Sasabawan. Siyempre. Lulutuin ko yung sitaw sa tubig. Wow. 1-0. 1-0 balance. Oh. Tapos naman Tata Utin, di ba nagisa mo na to? Gulay. Ano na naman ang isasahog mo dyan? Alugbate. Ha? Alugbate. Alubati lang? Medyo madilim lang dito mga Kateknoy ang video ko dahil siyempre gabing-gabi na ngayon. At siyempre naman ang ilaw namin medyo malabo lang ngayon no? Sus, labo ng ilaw namin kaya siyempre ang video namin malabo din. Ayan, hinugasan na ni Tata Utin ng... Oh, grabe, ang daming sabaw nito Tata Utin ah. Konti lang yan. Ha? Konti lang yan. Okay. Yan mga Kateknoy. Bagoong. Yan ang alugbati mo. Oo, dami yan. Siksik yan. Siksik, umaapaw liglig. Bilis magkulo ah. Yung mga serewa, mga Teknoy na gulay yan, dyan lang namin, dyan lang namin, hindi naman namin kasi Tata Utin lang nagpitas yan. Dyan lang yan ni Tata Utin hinarbis niya sa sa gilid ng bahay namin doon. Kaya, ang gulay namin dito, sariwang-sariwa talaga. Ayan oh. Ito, makikita niyo mga Teknoy oh, ang ano niya, dahon niya, ang lalapad oh. Ibig sabihin, ano yung gagawin to? Ano pa to? Hiwa-hiwa mo pa to? Oh, medyo yan. Ay, hiwain pa. Oh, galing. Oh, saan katotak yan? Saan kayo makakuha ng alugbati? Galing. Ay, grabe, ang dami naman pala Tata Utin yan, no? Pwede direkto na yan. Oo. Papadaan na sa pinakamalinis na water. Tubig. Oh. Galing talaga. Ang galing talaga gumawa ng paraan ni Tata Utin. Wala kasi kami mga Teknoy ulam ngayon eh. Kaya siguro naisip ni Tata Utin na ayun, may nakapagsaing na kami ng kanin. Ito na, nakapagsaing na kami mga Teknoy ng kanin. At hindi natin alam kung luto na ba to o ano. Luto na? Pwede na? Wala kami sin maisip yan na isusura. Isusura, grabe, Bisaya. Iulam. Kaya ayun, gumawa si Tata Utin ng paraan para may ulam kami ngayon sa gabi na to. Puno ang kawali nito. Oh. Pero kahit hindi nahugasan sana yan, okay na, malinis naman yan, di ba? Oo, umulan. Dahil umulan, tag-ulan na
tag-ulan na sa amin dito mga katiknoy sa Masbate. Kaya maya-maya ulan-ulan. Kaya malinis yung mga gulay na yan kasi hindi mo hugasan yun. Pero dahil sa malinis si Tato tin magluto, inugasan niya pa. Maliban doon, ito may Ay pampahanghang grabe oh. Ano yan? Yan ang pansahog. Ay grabe. Yan mga Palasa yan sa ngudoy. ito mga katiknoy, ang sobrang anghang nito. May nag-comment nga sa akin ito kasi may vlog ako na sa ganitong sili. Sabi niya, ay meron din sa amin yan. Hindi naman manghang yan. Sabi niya, hindi naman manghang yan katiknoy. Sabi ko, subukan niya to. Mayroon talagang ganito na sili na ganito rin, pero hindi rin siya masyado manghang. Pero ito, grabe. Grabe ang anghang nito mga katiknoy oh. Oh. Ito tinatawag nila dito na demonyita. Manghang talaga to. May nagsasabi na, ay hindi manghang yan. Sa ganitong sili lang, may suka nga kami dito oh. Ito. Ang pansahog ka Ang sili nito, siling demonyita. Kaya wag naman siguro ito tatautin kay ang iba na ang gusto na kumain na walang hindi mahilig sa manghang, makakain. Hindi ko yan so. Ha? Hindi ko yan. Oo, kasi yung iba kasi ito kasi itong isang kaldero na to pag linagay mo to, sub talaga. Grabe ang hang nito. So, ito naman mga tiknoy ang isasahog ni Tatautin. Anong gagawin dyan Tatautin? Piprituhin muna yan? Hindi na. Diretso sahog na yan? Dudugli ka pa. Grabe no. Pansahog na yan. Oo, pangsahog na. Mamulasan yan. Ito mga tiknoy ang tinatawag sa amin dito na tuko-tuko. Masarap ito, malaman, malinamnam ang laman nito. Lalo na pagka ito prinito mo, ay naku po. Tapos ang parisan mo ito ng kamuting kahoy, ay sus, ubos. Ganadong ganado, hindi mo malasahan na ang tuyo. Mga ganito ay hindi mo maano na kung maalat ba o hindi. Pagka ang kaparis niyan ay kamuting kahoy. Buti na lang nagawa ni Tatautin ng paraan ang aming uulamin ngayon. Grabe. Talagang maasahan si Tatautin sa mga ganitong gawain. Ayan, nahugasan na siya. Ayan na. Ano, nagkulo na eh? Hindi pa. Malapit ng kumulo to, Tatautin. Ayan. Bumubula-bula na. Ibig sabihin yan ay malapit ng kumulo. Malapit ng kumulo ang recipe ni Tatautin. Takaya sila. Tapos na kumain. Ano kaya? Ano kasi si Utol mga katiknoy, bumili ng ulam. Pagdating nun, hindi niya kasi alam na may gumawa ka ng paraan eh. Bumili na ng ulam yun si Utol. Baka ang bibili nun, turay. Saan ba bibili? Baka sa doon sa ano, sa Kugon. Ang turay kasi sa amin dito mga katiknoy, mura lang. Ito, takip. Ang kilo ngayon ng turay, dati 20, ngayon may 50 na, may 60. Pero sub ka na. Ang halagang 60 naman, grabe na. Ang iba naman, hindi kumakain ng turay. Siyempre, siguro may pera sila. Kaya hindi kumakain ng turay. Wala kami pinipili mga katiknoy na kahit na anong isda. Basta hindi lang nakakalason. Gaya ng mga buriring. Tawag yan, Tatautin? Ha? Butiti. Yan ang mga katiknoy, nakakalason yung mga butiti. Pero kahit na anong isda, kinakain namin. Huwag lang yung nakakalason. Tulad ng mga butiti na yan. Tol. Dito na. Ay, wala. May ulam na si, nakadiskarte na si Tatautin. Nagluto na ng gulay. Anong ulam na binili mo? Meron pa rin dito pa, ano? Ay, grabe. Ayun nga. Alan? May luto na si Tatautin. May alugbati na. Alugbati yan? Tirahin ko muna to. Sinabawan na? Oo. Ako na Mas Tatautin, magtabako na. Ang galing ng tabako ni Tatautin, ang sobrang haba. Oh. Salap-talap. Oh, ayan. Ay, kung yung isda na lang kaya, pero ayan na. Halay. Ha? Ano isda? Tingnan mo kung yung isda na lang kaya yung ano natin. Tingnan mo. Tignan mo kung ano isda yun. Anong isda ba itong nabili mo? Buro-buro yan. Bura-buraw, hindi pwede. Buro-buro yan. Ay, ibahin na lang siguro ito. Yan lang.
Ha? Iba tong Linisan mo na yun. yan ang binili ni Otol, mga katiknoy, yung isda. Tapos nilagyan din ng ano to. Anong alugbati din to? Yan, mga naman yun. Alugbati din. Ayan. Ayos na. Habang nagluluto man sila tatotin dyan, siyempre ako naman nagkukulikot ng mga cellphone na pwede pang gawin namin para may pambinta kami bukas. Ay, ito, yung pambinta na po namin yan. Ayan, pambinta na to. Naka-ready na po ito. Bagong gawa lang to namin. Ayun. Ito. Mga ano lang to. May password pa. Ayun, mga ready na po ito mga teknik. Pambinta namin bukas yan. Ba? Sarap. Butas nito. Nakakatakam mga teknoy ang recipe ni Tata Utin ah. Bali, ang sahog namin yan, bulad. Bulad lang mga kateknoy. Sari-saring bulad din na. May tuko-tuko, may... Ay, aywan ko, anong kulay nung isang kulay pula na Tata Utin na tuyo? Ano na? Maripati. Nire-ready na ni Tata Utin yung pansahog niya na... Ay, pansahog. Pansahog tuyo. Ito yung alugbati. Wow. Simpleng ano lang ito mga katiknoy. Simpleng recipe lang ni Tata Utin pero masarap. Simpleng recipe lang na wala kaming ginastos dyan. Pero masarap. Nakakagutom mga katiknoy ang ulam ni Tata Utin. Siyempre, tagal maluto. Gusto ko nang kumain. Ano naman yan? Ay, para sa isda naman yan. Grabe. Kala ko kanina mga teknik, wala kaming ulam. Ngayon, marami na pala kaming ulam. Nakabili naman si Utol ng isda na... Ang tawag ng isda na yan ay... Matambaka ba? Tambaka. Tapos ang pang ano man yan, may alugbati din. Tinirahan ko alugbati doon. Yun lang ang kinaganda nito mga teknoy. Ang Ngayon buhangin siya mga gulay dito, sariwang sariwa oh. Ngayon buhangin, no? Mabuhangin? Oo, puin mo. Bakit mo? Bakit mo buhangin? Oo, kalsada di ba? Galing kasi yan dun mga teknoy sa ano eh, sa baba. Sa talipapa. Eh siyempre maraming sasakyan na dumadaan kaya nagkaroon ng ano. Mayroon nga mga buhangin na maliliit oh. Kailangan talaga mahugasan na mabuti yan. Wala akong galon. Buksan natin ito at ito'y luto na. Malapit nang maluto yan. Ako naman ang titikim kung anong lasa. Ay, malis mo ito ko na. Grabe ang buhangin natin. Nahulog siguro yun eh. Okay na, so Ayos na. tama na lang. Pero medyo matapang lang. Medyo matapang pero, ha? Yan may asin. Wait lang. Walang lasa pag matabang. Lagyan natin ng kunting asin. Alis ka dyan, bikin ba? Oh, sabi ko, ang namagalan nila. Siguro sa school, din Punta-punta ka dun sa gawaan ko. Itong apo kong kulit, makulit. Punta-punta dun sa gawaan ko. Mainit ang panghinang doon. Ay, kung mahawakan mong panghinang, di, laso. Paso ang kamay mo. Ang masarap na ng gulay.
Mga nito mga katiknoy, itong ulam na pang mahirap lang to, pang mahirap. Hindi ito pwede pang mayaman, pang mahirap lang to. Hindi ko makain ng mga mayaman yan, hindi ko makain. Siyempre, tikman natin to. Ang recipe ni Tata Utin. Kung anong lasang sarap. Mainit. Mainit pa talaga, masarap higupin ang sabaw. Simple lang mga tiknoy, di ba? Ang sinahog namin dito ay yan ito. Tuyo. Ito ang tinatawag sa amin dito na tuko-tuko. Napakasarap na tuyo na to, lalo pagka pranito. Pero kahit sahog mo sarap po. Siyempre yung recipe lang pero masarap.